Pumikit ka ng dahan-dahan, huminga ng malalim, pakinggan ang katahimikan. Sa araw-araw, napapaligiran tayo ng ingay, ang mga sasakyan, ang mga tao, ang walang katapusang takbo ng buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang lugar na ganap na tahimik? Isang lugar kung saan ang oras ay tila humihinto. Ito ang pinakadakilang kabalintunaan. Upang makahanap ng tunay na kapayapaan, kailangan nating maglakbay sa pinakamalamig at pinakamalayong bahagi ng kalawakan. Papunta tayo ngayon sa isang paglalakbay na magbabago ng iyong pananaw. Iiwan natin ang mga problema sa daigdig. Lumipad tayo kasama ng mga taong sumilip sa kabilang panig ng buwan. Ang kanilang nakita doon ay hindi na nila makakalimutan. At pagkatapos ng kwentong ito, hindi mo na rin ito makakalimutan. Magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa natitira. Bago tayo magsimula sa ating paglipad, balikan natin ang nakaraan. Taong 1,000 naraan 68, ang misyong Apollo 8. Ito ang unang pagkakataon na ang mga tao ay tuluyang umalis sa mahigpit na yakap ng grabidad ng ating planeta. Hanggang sa sandaling iyon, ang buwan ay palaging nagpapakita ng iisang mukha sa atin. Ang madilim at nakatagong likuran nito ay isang malaking misteryo, isang blangkong pahina sa kasaysayan ng sangkatauhan. Wala pang mata ng tao ang nakakita nito ng direkta. Ang mga nakaraang probe ay nagpadala lamang ng mga malabong larawan. Ngunit iba ang makita ito ng sarili mong mga mata. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang hakbang sa agham. Ito ay isang pagtalon sa kawalan, isang paghahanap sa kung ano ang namamalagi sa dilim. Handa ka na bang sumama sa kanila? Ang pag-alis sa daigdig. Nararamdaman mo ba ang dahan-dahang pag-angat? Ang malakas na panginginig ng rocket ay unti-unting nawawala. Sa labas ng bintana, ang asul na kalangitan ay nagiging itim. Ito ang unang hakbang tungo sa kapayapaan. Bilang isang halimbawa, isipin ang isang barko na umaalis sa magulong daungan papunta sa tahimik at patag na karagatan. Wala ng alon, tanging ang malalim na kawalan. Ang paglipad sa malawak na dagat ng mga bituin. Ang espasyo ay tila walang hanggan. May isang sikat na mito na ang kalawakan ay ganap na walang laman at nakakabingi ang dilim. Ngunit sa katunayan, kapag umalis ka sa atmosfera ng daigdig, ang mga bituin ay mas maningning. Sila ay parang mga brilyanting nakakalat sa isang itim na pelus. Walang kurap, walang pagbabago, isang perpektong larawan ng katahimikan. Ang unti-unting paglaki ng buwan, habang tayo ay lumalapit, ang maliit na puting bilog sa kalangitan ay nagiging isang dambuhalang mundo. Makikita mo na ang mga detalyadong bunganga, ang malalaking kapatagan ng kulay, abong alikabok. Isipin mo ang isang sinaunang disyerto na hindi pa nahahawakan ng hangin o ulan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Narito ang purong kapayapaan, ang papalapit na anino. Narito na ang sandali ng pagbabago. Ang spacecraft ay papalapit na sa gilid ng buwan. Sa likod ng linyang ito ay ang bahaging hindi pa nakikita ng tao, ang tinatawag na far side. Ang pakiramdam ay parang pagpasok sa isang madilim na kwarto pagkatapos maglakad sa araw. May halong kaba, ngunit may malalim na kapanatagan. Ang pagkawala ng signal. Ito ang pinakamalaking pagsubok. Pagpasok nila sa likod ng buwan, ang malaking bulto ng bato ang humarang sa lahat ng signal papunta sa daigdig. Katahimikan. Ang radyo na kanina ay maingay dahil sa boses ng mission control ay biglang napuno ng static hanggang sa tuluyang mamatay. Sila ngayon ang pinag-isang mga tao sa buong universo.
ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Isipin mo ang pakiramdam na iyon. Mahigit 400,000 kilometro ang layo sa bahay at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa iyo. Ngunit imbis na takot, isang nakakabighaning kalmado ang bumalot sa kanila. Ang pag-iisa ay hindi palaging malungkot. Minsan ito ay ang pinakamataas na anyo ng kalayaan. Ang pagmamasid sa hindi kilalang lupain. Nakatingin sila sa labas ng maliit na bintana. Ang nakita nila ay ibang-iba sa pamilyar na mukha ng buwan. Walang malalaking makinis na dagat ng lava dito. Ang likod ng buwan ay sugatan, puno ng magkakapatong na bunganga. Isang patunay ng walang hanggang pag-ulan ng mga meteor. Isang visual na kasaysayan ng ating solar system, ang mga anino ng kawalang hanggan. Dahil sa anggulo ng araw, ang bawat bundok at bawat bunganga sa likod ng buwan ay nagiiwan ng mahaba at malalim na itim na anino. Parang mga daliring nakaturo sa dilim. Ang kontrast ng matinding liwanag at ganap na itim ay isang likhang sining na ginuhit ng kalikasan mismo. Wala itong katulad sa daigdig. Basagin natin ang isang mito. Madalas isipin ng mga tao na ang dark side ng buwan ay palaging madilim. Hindi ito totoo. Ang likod ng buwan ay nakakatanggap ng sikat ng araw tulad ng harap. Tinatawag itong dark dahil sa salitang unknown o hindi alam. At sa sandaling ito, ang hindi alam ay naliliwanagan. Nakikita nila ito sa buong kaluwalhatian nito. Ang katahimikan sa loob ng kapsula. Bukod sa mahinang ugong ng mga makina na nagbibigay sa kanila ng hangin, walang ibang tunog. Narinig ng mga astronaut ang kanilang sariling paghinga. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay isang paalala na sila ay buhay sa gitna ng isang patay na mundo. Isang malalim at meditatibong sandali. Ang paglipad sa ibabaw ng Mare Moscoviense. Isa ito sa mga bihirang madilim na patak sa likod ng buwan. Isipin ang isang malawak na itim na lawa na gawa sa tumigas na bato, napapaligiran ng mga matataas at puting kabundukan. Ang pagtingin dito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging maliit natin. Tayo ay mga bisita lamang sa sinaunang bulwagang ito. Ang pagbabago sa pag-iisip. Kapag nakita mo ang kalawakan na ganito kalawak, ang mga problema sa daigdig, ang mga bayarin, ang stress sa trabaho, ang mga hindi pagkakaunawaan, ay tila nawawala. Ang lahat ay nagiging kasing liit ng isang butil ng buhangin. Ito ang tinatawag nilang mental reset. Hayaan mong maramdaman mo rin ito habang nakikinig ka. Ang paghihintay. Habang patuloy ang pag-ikot ng kapsula, ang mga astronaut ay naghihintay. Alam nilang malapit na silang lumitaw muli sa kabilang ibayo. Nabubuo ang pananabik. Ang paglipad sa likod ng buwan ay parang paghawak ng hininga sa ilalim ng tubig. At ngayon, malapit na silang umahon. Malapit na nilang makita ang liwanag. Ang simula ng himala. Bigla, napansin nila ang isang mahinang pagbabago sa abot tanaw. Ang linyang naghihiwalay sa kulay, abong ibabaw ng buwan at sa itim na kalawakan ay tila may sumisingaw. Isang asul na liwanag ang unti-unting sumisilip. Isang kulay na lubos na naiiba sa lahat ng kulay sa kanilang paligid. Ang asul ay kulay ng buhay. Ang pagsikat ng daigdig. Ito na ang sandali. Mula sa likod ng tuyo at walang buhay na tanawin ng buwan, isang perlas ang unti-unting umaangat. Isang maliwanag na asul at puting globo. Ito ay hindi bituin. Ito ay ang ating tahanan, ang Earthrise. Isang tanawin na hindi makakalimutan ng sino mang tao. Napakaganda, hindi ba? Ang contrast ng dalawang mundo. Sa ibaba nila ay ang magaspang at patay na kulay abo ng buwan.
Sa itaas ay ang matitingkad na kulay ng ating planeta, ang asul ng mga karagatan, ang puti ng mga ulap na pumipulupot tulad ng usok, at ang mga kulay kapi ng kontinente. Ang paghahambing na ito ay isang visual na tula tungkol sa himala ng buhay, ang pagkaunawa sa limitasyon natin. May isa pang mito na gusto kong basagin. Sinasabi na mula sa kalawakan, makikita mo raw ang Great Wall of China. Ngunit mula sa buwan, wala kang makikitang pader. Wala kang makikitang hangganan ng mga bansa. Walang mga linya na naghihiwalay sa mga tao. Makikita mo lamang ang isang buo at nag-iisang mundo, ang pagkasira ng ego. Nang kunan nila ng litrato ang pagsikat ng daigdig, napagtanto nila na ang lahat ng taong minahal nila, lahat ng nakilala nila, lahat ng tao na nabuhay sa kasaysayan ay naroon, lahat sa maliit na asul na tuldok na yon. Isipin mo yan, ang lahat ng ating kasaysayan ay nakapaloob sa isang bola na kasya sa likod ng iyong hinlalaki. Ang manipis na linya ng atmosfera. Kung tititigan mo ng mabuti, makikita mo ang isang napakanipis na asul na linya na nakabalot sa daigdig. Ito ang ating atmosfera. Ito lamang ang nagpoprotekta sa lahat ng buhay laban sa malamig at malupit na kalawakan. Parang isang balat ng mansanas. Nagbibigay ito ng malalim na pakiramdam ng pag-iingat. Ang tinatawag na overview effect. Ito ay isang psikolohikal na pagbabago na nararanasan ng mga astronaut. Kapag nakita mo ang iyong planeta mula sa labas, nagbabago ang iyong kaluluwa. Naiintindihan mo na tayo ay magkakaugnay, na ang bawat isa sa atin ay kasamang naglalakbay sa iisang sasakyang pangkalawakan. Ito ay nagdadala ng walang kapantay na kapayapaan. Ang larawang nagpabago sa mundo. Ang litratong kinuha sa sandaling yon, ang sikat na Earthrise, ay naging isa sa pinakamahalagang larawan sa kasaysayan. Pinasimulan nito ang mga kilusan para sa kalikasan. Ipinakita nito sa atin kung gaano kaganda at karupok ang ating tahanan. Isang larawan na maaring kumalma ng kahit anong isipan, ang pagbabalik ng komunikasyon. Habang umaangat ng buo ang daigdig sa abot tanaw ng buwan, biglang umingay muli ang radyo. Apollo 8, ito ang Houston. Naririnig niyo ba kami? Ang pagbabalik ng static ay parang isang mainit na yakap mula sa isang matagal nang nawalay na kaibigan. Hindi na sila nag-iisa. Ang pagbabahagi ng karanasan, hindi madaling ipaliwanag ang kanilang nakita. Paano mo ilalarawan ang pakiramdam ng Diyos sa isang ordinaryong tao? Ngunit sinubukan nila. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng Genesis sa radyo, ipinadala nila ang pakiramdam ng paglikha at kaayusan. Isang mensahe na umabot sa bilyon-bilyong tao sa bisperas ng Pasko. Ang paglipad pabalik. Nang matapos ang kanilang misyon, kailangan na nilang iwanan ang orbit ng buwan. Isang huling pagtingin sa mga kulay abong bunganga. Unti-unti itong lumiliit muli, ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan ay dala-dala nila. Isang emosyonal na alaala na hindi mabubura kahit bumalik na sila sa gravity ng daigdig. Ang pagtingin sa kalawakan mula sa daigdig ngayon. Kapag tumingin ka ngayon sa buwan sa gabi, isipin mo na minsan may mga taong lumipad sa likod niyan, na naroon pa rin ang mga bundok at anino na iyon, tahimik na naghihintay. Ang buwan ay hindi lamang isang ilaw sa gabi. Ito ay isang monumento ng ating lakas ng loob na tuklasin ng hindi alam. Ang pagpapahinga ng isipan. Hayaan ang karanasan ng mga astronaut na pumasok sa iyong sariling isipan. Kapag naiipit ka sa traffic o nabibigatan sa problema, isipin mo ang malamig at tahimik na likod ng buwan. Isipin mo ang asul na perlas na lumilitaw mula sa dilim.
Hayaan mong ang kalawakan ang mag-alis ng iyong mga alalahanin. Ang kagandahan ng kawalan, hindi natin kailangang matakot sa walang laman na espasyo. Ang kawalan ang nagbibigay daan sa mga bituin upang sumikat. Ang katahimikan ang nagbibigay daan upang marinig natin ang ating mga sarili. Ang paglalakbay sa likod ng buwan ay isang paglalakbay sa ating sariling panloob na kapayapaan. Ang kapangyarihan ng imahinasyon, hindi mo kailangang maging isang astronaut upang maranasan ito. Sa pamamagitan ng pagkukwento, narating natin ang parehong lugar. Nakita natin ang parehong anino. Naramdaman natin ang parehong katahimikan. Ang iyong isipan ang pinakamabilis at pinakamakapangyarihang sasakyang pangkalawakan. Ang huling paghugot ng hininga sa kalawakan. Bago natin tapusin ang ating paglipad, kunin mo ang sandaling ito. Langhapin ang malamig na hangin ng imahinasyon. Iwanan ang lahat ng bigat. Tayo ay nakalutang sa zero gravity. Ang lahat ay kalmado. Ang lahat ay nasa tamang lugar sa universo. Walang dapat ikabahala. Ang ligtas na paglapag. Dahan-dahan na tayong bumabalik. Nararamdaman mo ang init, ang bigat ng gravity na nagbabalik sa atin ng ligtas. Ngunit sa ating pag-uwi, nagdadala tayo ng isang piraso ng kalawakan sa ating mga puso. Isang malalim at tahimik na kaalaman na ang lahat ng stress ay maliit lamang sa harap ng walang hanggang universo. At narito na tayo, pabalik sa daigdig. Buksan mo ng dahan-dahan ang iyong mga mata. Ang paglipad na ginawa ng mga unang astronaut sa likod ng buwan ay hindi lamang nagbigay sa atin ng mga bagong kaalaman sa agham. Nagbigay ito sa atin ng isang bagong paraan ng pagtingin sa ating sarili. Ang makita ang walang hanggang katahimikan, ang asul na mundo na lumulutang sa dilim. Iyon ay mga sandaling imposibleng makalimutan. Sana ay naramdaman mo ang kapayapaan mula sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa paglipad kasama ko sa pamamagitan ng mga bituin. Kung nagustuhan mo ang nakaka-relax na karanasan na ito, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video at ibahagi ito sa iba. Bago ka matulog o magpatuloy sa iyong araw, gusto kitang tanungin. Kung ikaw ang nasa likod ng buwan at nakita mo ang daigdig, ano ang unang salitang sasabihin mo? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. Hanggang sa muli nating paglipad, manatiling payapa